May pugan ng ibon dito mga kaprobinsya oh. Tingnan natin kung may sisiw na ba. May inakay na ba? Wala pa. Yan oh. Iba yung kulay sa kanyang itlog. Yan. Sinadya po namin na hindi harbisin yung napier dito para hindi masira yung pugan ng ibon. Magaling din gumawa ng pugan yung ibon. Nilagyan niya ng kuan dito oh, ng dahon para pag may ulan hindi siya mabasa. Napakatalino. Yan oh. Marunong din siya maghanap ng paraan. Mga lawa lang yung ginamit niya para lumikit yung mga dahon. Magaling no? May utak din siya. Hindi din siya basta-basta gumawa ng pugad. Kailangan na doon siya gumawa ng pugad sa may mga dahon na lapad. Malapad katulad nito. Para yung mga dahon, yun po ang ginawa niyang bubong. Magaling. Pagkainin po natin yung ating mga alagang koi. Wala na po tayong anay. So, luto naman yung pagkain natin. Yung koi king. Nakaalo tingnan mga kaprobinsya yung maraming isda. Lalo na pag saring kulay. Yung mga koi natin. For the eyes only nito. Libangan lang. Nabasa ka, dandahan lang. Uy. Yung iba, tumalon agad pag kita sa ating kamay. Kaya nakapsika tayo sa tubig. Dati po nung bago pa kami dito, ano po kayo nakuha ng mga anay. So ngayon wala na. Kaunti na yung kuan. Kita namin din sa tubuhan. Maganda sana pag maraming anay. Nakasil sana tayo sa gastos sa pagkain sa ating mga alaga dito. Pati yung mga sisiw na manok, pwede din anay yung ipakain. Para makatipid tayo. Niyog lang yung pinakain namin. Sa aming tilapia at saka hinto. Kayo tanod kayo na, hindi na po sila mailap. Basta palagi natin i-hand feed, hindi sila mailap. Sa ating pag-alaga ng koi, wala po tayong balak na mag-breed, kasi pag mag-breed tayo dumami sila ng husto, tapos wala tayong mapaglagyan. Pag sabayin natin ibenta, gawin natin negosyo, mahirap. Busy tayo. May mga iba naman na nag-breeding ng koi. May mga market naman sila. Dati po hindi sila ganito mga kaprobinsya. Pakailap nila. Pero ngayon, sanay na sila sa ating kamay. Yan o. Busog na sila mga kaprobinsya. Hindi sila masyadong lamapit. Nas.
agad yung ating mga kalapate. Pero yung mga kalapate natin mga kaprobinsya, busog pa. Marami pa silang pagkain na natira doon sa pagkainan nila. Dumami ng husto yung ating mga alaga dito mga kaprobinsya, oh. Lalo na yung pato. Nakakaaliw lang tingnan. Sisiw ng pato, sisiw ng pabo, yan, sisiw ng pato at kagansa. Sa mga nakaraang video po namin mga kaprobinsya, pinasok po tayo ng sawa dito. Yung isa nating inahin na dito naglimlim, yan, nadali. Noong una po, doon pumunta yung sawa sa nilagyan natin ng mga pato sa may bakod. Akala namin na wala na kasi medyo matagal-tagal na po na hindi kami binulabog ng sawa. At dito naman siya pumunta kasi marami naman tayong alaga dito na naglimlim na mga manok. Yan, may isa po dito. At sabi ko po nung una na pag hindi siya nakakain, alam po namin na bumalik siya. At bumalik po siya mga kaprobinsya. Naaktuhan po sa ating mga kasama dito. At nakadali naman siya ng isang pabo. Pag naalala niyo po, may pabo po tayo na dito nilagay. Tapos may mga kasamang sisiw. Nadali, napatay niya. At hindi naman siya sinuwerte kasi nahuli siya nating mga kasama dito. Nasa kuan sa likuran siya pumasok. Diyan sa dumaan mga kaprobinsya, oh, nasira nga yung kuan, kawayan, yung dingding. Dahil medyo bulok na yan. At nang nakapasok sa dito, pinatay niya agad yung inahin ng ating mga pabo. Iba yung sawa mga kaprobinsya, basta medyo malaki na, hindi siya umatake sa mga maliliit. Yung malaki pa yung inatake niya. Kung sisiw lang sana yung kinain niya,
Hindi namin mamalayan na palagi tayong inatake ng sawa dito. Napakarami pa naman itong sisiyo ng pato at saka manok na medyo maliliit lang na kayang-kaya niyang lunukin. Pero hindi siya umatake sa mga sisiyo. Yung inatake niya yung malaki na, yung inahin ng ating mga pabo na yun po ang nag-alaga sa ating mga sisiyo. So hindi siya sinwerte. Buti na lang nang pumasok sa dito, walang ulan. Kasi pag may ulan pa, hindi nila mamalayan na pinasok na pala dito ng sawa yung ating kulungan. Sa mga time na yan, ang naiwan dito si Dodong. May narinig siya na parang nagkapakapa ba? Nagkapakapa. Hanggang pinuntahan niya dito, kinabahan siya ng husto. Tumawag agad siya ng mga kasamahan para tumulong sa kanya. Pero wala na. Namutla na si Dodong dahil sa takot ng sawa. Nakatakot yan, kahit ako natakot. Pero kung sila na mismo yung pupunta dito, kahit takot tayo, mukhang magkaroon tayo ng tapang pa para sa ating mga alaga. So yan po. Yan po ang pang-apat na sawa na pumunta dito sa amin. Pero dahil sa bubo ng sawa, ayaw niya sa mga maliliit, kaya namalayan namin. Kasi pag malaki mga kaprobinsya, hindi na malunok agad. At yan po ang aming napansin sa mga sawa pag umatake dito sa amin. Nung una din, doon sa kabilang area, bago namin siya nahuli, nakapatay siya ng 2 gansa at 2 pabo. Bago siya nahuli. At dito naman, bago namin siya nahuli, 1 manok at saka 1 pabo yung napatay niya. Pero hindi namin alam kung ilan na yung nakuha niya. Kung maliliit lang yung inatake niya, hindi namin siya mamalayan. Siguro, ilang beses na siya nakakain dito ng medyo maliliit, parang nakulangan lang siguro siya. Kaya, yun, yung malaki yung inatake niya. At hindi niya nalunok, natagalan siya sa paghuli, kaya napansin sa ating mga kasama dito. Pero dati pa itong mga kaprobinsya nung mga bata pa kami, kasi may bahay kami doon. At nakatira kami dito ng mga ilang taon. Dati po may kapitbahay kami doon na may mga alaga ding manok. Palagi ding inatake yung kanyang mga manok. Ang ginawa po niya, parang tumawag agad siya ng mga kapitbahay para ma-rescue ba. Kasi kawawa yung manok pag nakatingin lang tayo na ibalikusan na. Nakarelate po tayo sa naramdaman ni Dodong nung nakita niya na siya lang mag-isa yung sawa. Pero takot na siya. Minsan nga may magalit pa sa atin kung bakit daw hinuli natin yung sawa. Hindi naman kami nang huli doon sa masukal na area. Binantayan lang namin yung aming mga alaga na hindi nila maubos. Kasi pag hindi yan makuha mga kaprobinsya, palaging bumalik yan dito. Imagine nyo po yung 4 na sawa pag hindi pa namin nahuli. Ilang manok na kaya ang naubos nila. At hindi naman kami hunting sa kanila. Tumipinsa lang kami sa aming mga alaga. Inala po namin mga kaprobinsya na yung iba naming rabbit na pinakawalan dito, kinain ng sawa. Dati may mga rabbit kami dyan na pagala-gala. Pero dahil sa napakaraming sawa dito, baka kinusumo. Hindi mahirapan sa paghuli ng rabbit yung sawa. Basta makita nila sa hukay, simpleng-simple lang. Napakasarap ng pagkain ng sawa. Kaya pag may sawa dito, napakabilis lumaki siguro. Yung 3 nating gansa, oh. Pumunta agad sa sapa. Pero pag may ulan mga kaprobinsya, nilagay namin agad sila sa kulungan. Baka maanod pa. Buti na lang hindi sila yung inatake ng sawa. Kasi pag sila pa yung inatake, sa tingin ko po, kayang-kaya silang nunukin. Kasi malambot pa, tapos maliliit pa compare sa pabo na inatake ng sawa. Umuwi na sila, oh. Feeding time sa ating mga alaga dito. Yung isa natin ng malaga, hindi pa naglagi. Ito po. Yung isa natin inahin, naibinta na natin. Tapos yung 2 natin inahin, naglagi sila ulit. Para gumawa tayo ng eksperimento mga kaprobinsya.
Kasi sabay po sila naglandi, yung dalawa natin inahin. At isang seat lang ng similya yung nabili natin. Yung isang seat na para sa isang inahin, hinati natin nilang dalawa. So subukan lang natin kung effective ba yun. Pero kung sakaling maglandi sila ulit, ang gagawin natin, pabarkuhan lang natin. Hindi lang muna natin ipaiay. Mga baboy natin dito, oh. Malalaki na. Yan. Apat po yung laman sa ating kulungan dito. Napakadali lang ng panahon mga kapuliso. Yung ganito kalaki, pag ibinta natin ito, tira natin. At meron din dito, apat din. Pwede na rin. Yung isa yung pinakamaliit. Ihid. Ihid ang tawag sa amin. Basta may isa na maliit, ihid po yan. Pero lapad kaya po kay buko-buko. Orange large white po yung lahi nila. Yan po ang similya na ginamit natin. Similya ng Barako. Apat kanina. Dan red durok. At yung apat din dito. Yan, oh. Pwede na natin makilala yung mga bansot natin dati, oh. Ito, dako na kaayo. Taas pa dito yung lawas. Apat na rin na tira sa kila mga kaprobinsya. Magbinta po natin yung iba, yung mga kapatid nila. Sa ngayon po, parang nawalan pa tayo ng pag-asa na mabutis yung ating mga inahin dito. Nung nai-ay natin sila. Maghintay lang tayo ng mga 21 days. Pag manglandi sila ulit, pagkasahala natin ng Barako. Tapos kung sakaling mabuntis sila sa pagkasal ng Barako, parang i-alternate na natin yung gagawin natin. Pagkatapos naman sa Barako, i-ay naman natin. Yan po ang gagawin natin dito. At balak po natin ito na mag-alaga ng kuan, Barako. Para hindi tayo kailangan pang mag-request ng Barako. Muna magpahubag yung usadong, ilani rin siya. Ha? Ah. Ano siya gagaap? Sa tingin ko po, mas maganda talaga pag may Barako tayo. Halimbawa, katulad dyan, pag sa tingin natin na medyo namula-mula yung ari nila o mukhang malapit na maglandi, pwede natin palapitan ng Barako para makasahan. May Barako sana tayo dito, pero hindi po sinwerte, hindi kumasa yung Barako natin. Maliit yung isa niyang itlog, kaya i-displats natin. Mahirap naman pag dito tayo magpili sa ating mga alaga. Dito tayo magpili ng Barako kasi kuan, kadugo lang nila. Kailangan po pag magkuha tayo ng Barako, doon tayo sa iba.
Baka wala tayong swerte sa kanya. Nagsisibo tayo kung bakit hindi natin sila ini-ay agad nung naglandi silang dalawa. Sabay sana sila. Pero sana po mabuntis silang tatlo mga kaprobinsya. Tatlo yung nai-ay natin dito. Yung ating dumalaga na isa, ito po yung nai-ay natin namin yung matagal na. Hintayin na natin sila mga kaprobinsya hanggang kailan sila mabuntis. Wala pa akong balak na kahit 1% na ibinta sila. Pero ngayon yung mga inahin natin dito, parang tiisin lang muna natin. Kung sakaling maglandi sila ulit, pabarakuhan natin. Kung hindi sila mabuntis, tapos maglandi ulit, pagkasahan na naman. Yun lang ang gawin natin hanggang mabuntis sila. Inita na ito sa tuig ba? Pinaupa. Pero hindi lang natin ipaiay kasi pag ipaiay natin, once nga makabili tayo ng similya, gastos na. Tapos pag hindi mabuntis, bili naman tayo ulit. Hindi katulad sa barako, pag mag-request tayo ng barako, pag hindi mabuntis yung inahin natin, pwede natin pabarakuhan ulit, pagkasahan ulit. So yan lang po ang gagawin natin. Hindi lang muna tayo mawala ng pag-asa sa ating mga inahing baboy ngayon. Tuloy-tuloy lang. Si Jin kawala si Jin kasama sa kanyang anak. Ikabuhi si Jin. Loh, pumunta si Jin doon sa kwan para siyang nanghingi ng kwan, Tupramil. Malaki na yung anak niya mga kaprobinsya. Nasa 1 buwan pa lang to. Anak des bro ay. Binago wala ka ba ko ngayo. Ngayo sa pasaw da ay. Bilog na bilog po yung katawan sa anak ni Jin mga kaprobinsya. Cute kaitinan Akala ko po wala si Brod. Andun pala si Brod nagkuha ng kwan, Tupramil. Hello Jen. Naiblad ini siya ron? Anong oras na ako? Dali ang nilingin sa ay usbunig hiktan libingon. Puro masakura mo. Anong nanay matulog lae mahluk pa. Lingin ka sa grawas? Purgaw na. Mataba ligo siya Nga. Age. Dali din sa tubo sa. Atong Matuwa matinedo. Magtulis sa rito. Gamay mo lang Shirley ani yun. Pwede na sa akin na dyan, nanay. Loy kay dara pa, inom sa tubig Agak yung lawasa di ay. Itong karinato nga tulog ka bulan na magdabo. Salop yan. Kaya tubo na meron. Ito na tubo ko. Nilingin nila. Kalgas kong balibo. Tanod mo sa nimo, paduol naman. Ikaw ito na ako. Ang dito ko ba? Inaam ko aga naman. Kulangan sa tubig bro. Jangan sa mulubog. Yan, napakiyot sa ating kalabaw na maliit. Pero mailap na siya ngayon mga kaprobinsya. Dito lang nilagay si Jin Hindi lang doon sa kuan may lubluban.
sa maputik na area kasi kuan ayaw ni Brod na magkaputik yung katawan sa kanyang kalabaw. No, yung lubot oh. May bulati yung maliit din kalabaw oh. Dito ka sa. Kailangan natin siyang kuan pugahin para mamatay yung bulati. Mahirap pag mahuli na tayo. Magpatulong tayo sa ating mga kasama mamaya. Kailangan po siyang pursahin. Iusog mo yung color sa na. Tanod kayo. Naghamon ang hatlak niya. Pita natin. Umalis agad. Maikli nga. Sungay o taas na. So, iyon na mong bangs. Huwag ka matakot sa akin, ha? Ulo smile pagid siya. Cute mo na mong kalabaw man. Na kayo mga itlog busa sa. Sakyan ka? Pasakay ka? Sakyan ka ako? Kailangan ba sanayin mga kaprobinsya na mas-masin palagi para hindi tayo mahirapan or kung sakaling turuan sa paghila ng karosa. Mga kaprobinsya, kaya na po ito yung ulam namin oh, seaweeds at gulay. Yan, gabi na may gata, lami kayo oh. Yan, may kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So kaya na. Sabaw. Mga itomers mo na ron. Mga itomers. Kita, mga itomers. Kami di ay. Ang nantaulaan ng saja. Dos, baw. Duwal. Ayko. Kondisyon na, Chok? Kondisyon mo. Naluya ka, Chok eh? Ha? Naluya ka? Sobong naluya. Kali, kami no, ako mga tagay na mo niya. Hindi niya mo hinamog na ka. Ano rin nila? Ano lagi na? Mga kat eh? Bocok yung mga kat eh. Kira mo na ko. Basta, ikaw gumahin ng kanya. Kondisyon na. Ikaw magluyanan. Di ka. Sila nung samsam ba? Ang hubog kondisyon kayo nito guma. Nung bumbuang na pangitaglubig sa kabutong. Nalobot mo siya. Wow, nakabusing itong mo eh. Balbalo siya yung inom. Yung kinyawa yung kinyawa. Kapijukis pasti na kayo. Ay, masakit. Kaya lang, amigo niya ito ka. Amigo na, dia. Hindi ka ba inuhod ito ba eh? Inam po ka ba eh? Inam po ka ba eh? Sito nyo? Sito nyo? Papat ko nila? Okay. Ako din na nga. Kung may motor dito. Kim mo? Lagi ito ito ba kim kaya lumagiti taga tabaka. Kim dito. Mga tubig ng dino ano. Tapos bagay. Mga expect kayo. Okay. Kim. May tubig. Laro ng gold can stop. Nakarot sa kuan gold. Gawin. Kami nirang tubig. Hapit mo yun na duwag mo.
Ano na sakto? Hindi ka buktek. Giburok. Yung tubig. Grabe bukay ka mo. Bubusog ka. Yun yung tubig. Yes. Nga, pareha mo gasto. Hindi ko duwi sa yun may kututawa. Ano daw? Ngayaw yun. Next mo. Ngayon neto ko dito mula pa sa lakot. Alang, maganda nga plak. Ano lang kapag kay kang nag-upan ko. Ay, gahapon. Urat. Pero ako lagi paipos na yung sagbot. Ha? Ang sagbot na nila ako lagi paipos. Ano ba? Yung kamu pa kami pakaon. Pwede ilo ang niluto doon ay. Kasi may gulang daw. Yung puso. Saging. Nagkukot ko. Anong babaw? Hindi harinahan. Hindi bulang dito yung diskarte ada. Bola-bola yang ngalan pero lapan dyan. Susurot ng gapon. Ikaw, katiwasap ng subla pre. Wala. Bobon. Buwan nga. Dako, ilang bagay itong subla. Wala pa ko ito kalontag gawin niya. Pero kulot Japon. Pero hindi ka ang gapon na mo. Pagmanta na ako, kabayaw ka yung subla. Kulot gabong sapyag at sapa. Ba,